Kung ayaw ka, ayaw ka. Pero kung gusto ka, gusto ka. Meron talagang mga tao sa buhay natin na wala ka naman ginagawa, pero kinamumuhian ka nila. Di po ba? Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa nakakasalamuha, pero bakit kumukulo na yung dugo nila sa'yo? Meron naman mga tao na pagkakita pa lang nila sa'yo, magaan na ang loob nila. That is why we must remember this. For people who love you, they don't need your explanation. But for people who hate you, they don't care about your explanation. Amen? Sa mga taong mahal ka, hindi mo kailangan magpaliwanag. Kahit tahimik ka, nauunawaan ka nila. Pero para sa mga taong hindi ka mahal, kahit na anong paliwanag mo, walang kwenta sa kanila. Hindi ka nila pakikinggan kasi wala silang pakialam sa iyo. Di po ba? Evaluate people who are around you. You may be wasting your time and energy with the wrong people. Sa Ebanghelyo, narinig po natin ang eksena, nagugulo ang mga tao, nag-aaway ang mga tao. Hindi po sila magkasundo, sino daw si Jesus. Merong mga tao naniniwala siya'y Mesiyas, merong mga tao hindi naniniwala. Ganyan din po sa mga Pariseyo. Nag-away-away sila. Merong mga Pariseyo ayaw sa ating Panginoon. Pero itong si Nicodemo, isang Pariseyo, nagpapaliwanag siya. Pinagtatanggol niya ang ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi daw nila pinakinggan si Nicodemo. Bakit? Kasi hindi nila matanggap at hindi nila mahal si Jesus. When you are with people that you love, you don't need to explain yourself, but you can express yourself freely. Ang pinakamalaya, pinakamasayang karanasan natin ay kapag kasama natin yung mga taong nagmamahal sa atin. Kasi sa mga taong nagmamahal sa'yo, hindi ka kailangan mag-effort. Hindi ka kailangan magsuot ng maskara. Tatanggapin at tatanggapin kanila. Amen? Kahit sino ka pa, tanggap kanila. But when you have to explain yourself to others, it means one thing. They do not trust you. And sometimes, no words are enough in order for them to trust you. Kapag ayaw ka ng isang tao, kahit na anong gawin mo, hindi ka niya matatanggap. To your haters, even your best is worthless. For those people who do not trust you, even your sincerity is fake. This is why we should stop talking to people who are not listening. Amen? Nagsasayang ka lang ng laway sa mga taong sarado ang kanilang isip, tenga at puso sa iyo. Amen? Dahil kung magsasalita ka sa mga taong ayaw sa iyo, sinasaktan mo lang ang sarili mo at binababa mo ang halaga ng iyong pagkatao. Amen? Do not devalue your precious self by following people who do not like and love you. Isa pong tanda na mahal ka ng isang tao ay kapag talagang nakikinig siya sa iyo. Di po ba? Hindi ka mahal ng isang tao na ayaw kang pakinggan. Ang isang taong ayaw makinig, isa lang ang kanyang minamahal, ang kanyang sarili. Amen? Pero para sa mga taong nagmamahal sa iyo, kahit na wala kang sabihin, pakikinggan ka nila, pahahalagan ka nila. Remember this, you cannot force people to like you. But God did not make us to be liked by other people. That is very important to remember. Tandaan mo, hindi ka naman binuhay, dinala ng Diyos dito sa mundo para gustuhin ka ng ibang tao. This is not a popularity contest. Ginawa tayo ng Diyos upang mahalin mo siya. Amen? Don't forget your mission. Even if people do not like you, even if
people do not love you, still love. Because love is your calling. And love is an act of excellence. Paano mo masasabi na talagang nagmamahal ka? Ito po, tandaan nyo. Nagmamahal ka talaga kapag ginagawa mo yung tama kahit na mahirap. Amen? Nagmamahal ka talaga kapag pinipili mo ang mabuti kahit na masakit. Nagmamahal ka talaga kapag binibigay mo lahat-lahat, todo-todo, kahit na barya lang ang ibayad nila sa'yo. Nagmamahal ka talaga kapag pinipili mong maging mabait kahit na nagiging napakasama na nila sa'yo. Kapatid, hindi mo mapipilit ang iba na mahalin kanila. Pero tandaan mo, may kapangyarihan ka palagi na mahalin mo sila.